marami sa atin ang lumaki sa piling ng ating mga lolo at lola. Ang iba pa nga, kahit may sarili ng anak ay hindi pa rin pinabayaan ng mga ito. Isa na sa ilang mapapalad na maramdaman ang sobrang pagmamahal ng isang lola ay si Zebby. Lumaki at nagkaisip na siya sa pangangalaga ng kanyang lola Lynn. Kahit pa nga nang magkaroon na siya ng anak at iwan ng dating nobyo. Ito na ang nag-aruga sa kanyang anak habang nagtatrabaho siya sa Maynila. Ngunit isang masamang balita ang kanyang natanggap sa kalagitnaan ng pandemya. Dahil din doon ay nasaksihan niya ang lupit na nagagawa ng inggit. Yun din ang dahilan kung bakit nagising ang isang kakayahang akala niya ay nalimot na niya. Paano kaya niya haharapin ang bagong pagsubok ng buhay sa kanya? Ano-ano ang gagawin ni Zebby pag nagising ang kanyang kakayahan? Paano haharapin ng dalaga ang mga hindi inaasahang mangyayari sa kanyang pamilya? Ang istoryang ating pakikinggan ay base sa totoong kaganapan kung paano nainggit ang isang tao sa kanyang kumare na tumulong sa kanya noon. Mami, alam mo po ang ganda ng regalo sa akin ni Lola Lynn. Talaga? Anong ibinigay ni Lola sa'yo at parang ang saya-saya mo? Meat spaghetti! May bago na naman po akong dog. May kapatid na po sina Nachos at Choco. Ano? Bakit naman spaghetti ang pinanghalan mo? Favorite po kasi namin yun ni Lola Lynn eh. Sabi naman po ni Lola, maganda ang pangalan na binigay ko eh. Hay nako, kayo talaga. Kawawa naman ang mga alaga natin at nagkaroon sila ng mga ganyang pangalan. Ay, Mami, kakausapin ka daw po ni Papa Tony. Zebby, umuwi ka na dito. May sakit ang nanay at ayaw namang makinig sa amin. Napakatigas ng ulo. Kailan pa po may sakit si Lola? Mag-iisang buwan na. Pinipilit nga namin ng mama mo na magpa-check up. Ayaw naman. Hindi po madaling magbiyahe ngayon dahil sa pandemic. Pero susubukan ko pong magpaalam at magpatulong kay Ma'am Gail. Sige. Magtatanong-tanong din ako dito kung ano ang pwede nating gawin para makauwi ka na muna. Sige po. Bantay-bantayan niyo lang po muna si Lola. Baka pwedeng dyan na po muna kayo magstay sa bahay para may kasama sila ni Yani. Hindi din ako pwede at may sakit din ang nanay ng tita mo. Pero dito ko muna patutulugin si Tom. Total, wala na siyang trabaho. Ay, lintik kasi pandemic yan, perwisyo. Sige na. At kausapin mo na ang anak mo. Hindi pa man nakakasagot si Zebby ay sumulpot na ang mukha ng kanyang anak na lalaki. Kinamusta niya ang lagay ng kanyang lola dito dahil alam niyang hindi ito magsisinungaling. Sinabi naman ng bata na laging umuubo ang kanyang lola kahit umiinom pa ito ng gamot. Ibinida rin ng bata na lagi nitong binabantayan ang matanda. Ilang minuto pa silang nag-usap nang magpaalam na si Zebby sa anak. Nang matapos silang mag-usap, ay kaagad niyang tinawagan ang kanyang boss upang magpaalam na uuwi muna sa probinsya niya. Pinayagan naman siya nito at inalok na tutulungan. Talaga po, Ma'am Gail. Naku, maraming salamat po. Napakaswerte ko po talaga at kayo ang boss ko. Bale, day after tomorrow po ang plano kong pagbiyahe. Bukas po ay aasikasuhin ko ng travel pass ko po. Kinabukasan, yun nga ang inasikaso ni Zebby. Pinakuha na rin niya ng permit to enter sa kanilang barangay ang Tito Tony niya. At para mapadali ang proseso, ay nagbayad na siya ng extra fee. Wala pang isang oras, nakuha na niya ang travel pass na kakailanganin. Nakapag-book na rin ang kanyang boss ng kanyang sasakyan pa uwi. Kaya naman pagka-uwi sa tinutuluyan ay inayos na niya ang kanyang gamit. Habang nag-aayos siya ay nakatanggap siya ng tawag sa kanyang boss
at pinapupunta siya sa bahay nito. Walang tanong-tanong ay pinuntahan na niya sa village nito na hindi naman kalayuan sa kanyang tinutuluyan. Bakit kaya? Alamang may ipagagawa pa sa akin si Ma'am ngayon. Baka magpapadeposit lang sa bangko. Wala pang 10 minuto, nasa labas na siya ng bahay ni Ma'am Gail at nagdo-doorbell. Pinagbuksan naman siya ng kasambahay nito at sinabihang puntahan ng boss sa silid ng nanay nito. Tumalima naman si Zebby. Pagpasok sa bahay, kaagad na umakyat siya papunta sa ikalawang palapag kung nasaan ang silid ng ina ng kanyang boss. Kumatok muna siya ng 3 beses bago pumasok. Pagkapasok, pinaupo siya ng mag-ina sa harap ng office desk nito at inabutan siya ng sobre. Saang bangko po ipapasok ito? Tinawanan siya ng mag-ina sa kanyang tinanong. Sinabi ng ina ng kanyang boss na allowance niya yon sa kanyang pag-uwi. May isa lang daw itong hiling sa kanya, na sana ay bumalik pa rin siya dahil kailangan siya ng kanyang boss sa mga negosyo nito. Nagtataka namang binuksan ni Zebby ang sobre. Nagulat siya nang makita ang halaga ng laman nun. 10,000 pesos? Naku, napakalaki po nito. Hindi naman po yata tamang tanggapin ko ito. Marami na po kayong naitulong sa pamilya ko at nakakahiya na po. Pero ipinilit pa rin ng nanay ng kanyang boss ang allowance na ibinibigay nito. Ayon pa rito, hindi magiging tagumpay ang negosyo ng anak nang wala ang tulong niya. Nahihiya man, tinanggap na rin ni Zebby. Pagkatapos nun ay niyaya naman siya ng kanyang Ma'am Gail sa komedor ng mga ito. Doon ay bumungad naman sa kanya ang 3 kahon na may kalakihan. Ayon pa sa boss ay grocery yon para sa pamilya niya. Naku ma'am, napakarami niyo naman pong ibinigay, nakakahiya na. Pero hindi ko na po tatanggihan ang mga grocery na to. Maraming salamat po sa inyo. Napakapalad ko at nakatagpo ako ng among katulad ninyo. Paniguradong matutuwa sina Lola Lynn at Yani sa mga pasalubong ko. Pagkatapos magpasalamat ni Zebby, ay kinausap lang siya ng boss niya na bumalik siya sa kanya. Hindi siya nangako, pero sinigurado niya rito na hindi siya maghahanap pa ng ibang amo. Matapos yon ay ipinahatid siya nito sa kanyang tinutuluyan. Pag-uwi ay ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aayos ng mga gamit. Ang swerte-swerte ko! Ang swerte-swerte ko! Thank you, Lord! Napakabait mo talaga sa akin. Kinabukasan, maaga ang naging biyahe ni Zebby pauwi sa kanilang probinsya. Umabot din ng 7 oras bago siya nakarating. Pagdating niya sa kanila ay sinalubong siya ng mga alagang aso at pusa ng kanyang Lola Lynn at anak na lalaking si Yani. Kahit ang mga ito ay parang masaya na makita siya at nauna pang yumakap kay Zebby. Kaya pa po, Mami. Namiss ka din nila Nachos at Choco eh. Oo nga eh. Inunahan pa kayo ni Lola na yumakap sa akin. Tawagin mo na nga sila, anak. Para makapasok na tayo. Kaping-kape na ako eh. Tamang-tama at nagsalang na ako ng tubig sa takure. Ipinagluto rin kita ng pansit. Sinahugan ko yun ng mga hipon at pusit. Naku, siguradong na-miss mo ang pansit ko. Wow! Naririnig ko pa lang eh, naglalaway na ako. Kaya parang awa mo na anak. Awatin mo na ang mga alaga mo. Ay, Tom! Pasuyo na lang ako ng mga box ha. Galing sa boss ko yan. Para dito sa bahay. Masayang-masaya ang pakiramdam ni Zebby ng mga oras na yon. Magdadalawang taon na rin kasi siyang hindi nakakauwi. Nang tawagin ni Yani ang mga alaga ay nag-uunahan pa ang mga ito sa pagsunod sa batang tumakbo papasok sa loob ng bahay. Doon lang nakalakad papasok si Zebby. Sinabayan siya ng kanyang lola at saka lang niya napansin ang malaking ipinayat nito. Lola, kumakain ka ba ng maayos? Baka naman nagpapagutom ka ha? Ang payat-payat mo na oh.
Malakas akong kumain. Ito lang kasing hika ko hindi na gumaling-galing. Pero dahil nandito ka na, alam kong gagaling na ako. Pinabayaan mo naman yata ang sarili mo Baka tinitipid mo na naman po ng husto ang pinadadala ko. Hindi naman. Sobra-sobra pa nga ang niluluto namin at kinakain. Magpa-check tayo bukas. Ano? Bakit? May sakit ka ba? La, hindi po ako magpapa-check up. Kayo po ang dadalhin ko. Nako, gastos lang yun. Halika na at ipagtitimpla na lang kita ng kape na isasabay mo sa pansit na niluto ko. Napabuntong hininga na lang si Zebby nang mauna nang pumasok ang kanyang Lola Lynn. Wala siyang nagawa kundi ang sumunod na lang dito. Sinundan niya ito hanggang sa kanilang komedor. Ang anak naman niyang si Yani ay inabutan niyang naglalagay sa lamesa ng 3 plato at tinidor. Nang makita siya nito ay iginiya siya ng bata sa upuan. Pagkaupo niya, dumating naman si Lola Lynn na may dalang isang tray. Nakalagay doon ang 2 tasang kape, 1 basong gatas at 1 may kalakihang plato na may pansit. Yay! Nandyan na ang pansit ni Lola Lynn! Mukhang excited ka pa kay mami mo Alam mo naman, Lola Lynn, na ang pansit mo ang isa sa mga paborito namin mag-ina. Napakasarap mo po kayo magluto. Namiss ko nga po ng sobra mga luto mo, La. Nako, nambola ka pa. Paniguradong magpapaluto ka lang sa akin bukas kaya mo ako inuuto. Si Lola naman. Nagsasabi lang naman po ako ng totoo. Tumigil ka. Ang tanda-tanda mo na para ka pa ring bata. Ano ba ang gusto mong ulam bukas? Panigurado naman akong hindi ka rin babangon ng maaga. Hala siya! Si Lola naman? Parang sinabi niyo naman po na tanghali ako bumabangon. Ay bakit? Hindi ba? Nagtawanan silang 3 dahil doon. Yun ang dinatnan ng mag-amang Tony at Tom. Umupo sa tabi ni Zebby si Tom habang ang kanyang tito Tony naman ay dumiretso sa lagayan ng mga pinggan. Kumuha lang ito ng plato nilang mag-ama at sumalo sa maglolola. Masaya naman silang nagsalo sa pansit na niluto ng matanda. Ilang minuto matapos nilang kumain ay umuwi na ang mag-ama. Habang ang 3 ay naiwan sa sala na nanonood. Plano na sanang hugasan ni Zebby ang kinainan nila pero napagtanto niyang ginawa na yon ng mag-ama bago umuwi. Nang maiwan na silang 3 ay may inabot si Zebby kay Lola Lynn. Kung okay na po sa inyo na pumunta tayo sa doktor, gamitin na po natin yan. Kasi may naiwan pa naman po sa akin. Oh, ano ba ito? Aba, ikaw talagang bata ka. Itabi mo na lang ito para may pera kayong mag-ina. Alam ko namang hindi ka nakaipon dahil panay ang padala mo sa amin. Kung ayaw mo po na magpa-check up, itabi niyo na lang po para may budget dito sa bahay. Huwag mo na po kaming masyadong iniisip. Ako naman po ang dapat gumawa nun. Isa pa, may ipon naman po ako. Hindi din naman po kailangan mag-grocery ng mga pagkain ni Yani at madami po akong dala na galing kila Ma'am Gail. Sige na po, kunin niyo na po yan. Hindi na nga. Sobra na ang ginagawa mo. Buhay pa ang mga anak ko at dapat sila ang gumagawa niyan, hindi ikaw. Sige po, isipin niyo na lang na regalo namin sa inyo to ni Yani. Sa pagmamahal, pag-aaruga, at para sa lahat ng ginawa mo po para sa aming mag-ina. Please po. Makita ko lang kayong masaya. Regalo na sa akin yon. Idagdag mo na yan sa ipon mo at may natira pa naman sa pinadala mo. Binigyan din ako ng mama mo. Magkano? Baka naman tira-tira na naman ng pamilya ng mga kapatid niya. Ay nako, huwag ka nga magsalita ng ganyan. Binigyan ako ng sarili kong pera ni mama mo. Bakit ba ang init ng dugo mo sa mga tito mo at sa mga pinsan? La, hindi mainit ang dugo ko sa kanila.
Nagsasabi lang po ako ng totoo. Simula pagkabata ko, hindi ko man lang nakita na sa'yo bumabagsak ang mga padala niya. Kailangan mo nang dumaan sa mga kapatid niya. At alam mo naman po na alam kong ginagawa nila. Tara na, Yani. Matulog na tayo. Mag-good night ka na kay mami mo. Good night, Mommy. I love you. Mwah! Pagkatapos humalik ng anak niya sa kanya ay sumama na ito kay Lola Lynn, papasok sa silid ng matanda. Naiwan naman si Zebby na napabuga na lang ng hangin. Ilang sandali pa, tumayo na rin siya sa sofa. Inilagay na lang niya ang pera sa gilid ng telebisyon. Tiningnan niya muna ang mga pinto kung nakalakba at siniguradong nakasarado lahat ng bintana. Kahit pa ang bintana sa kusina at banyo. Nang masigurado na ay doon lang siya pumasok sa kanyang silid at natulog. Kinabukasan ay nagising si Zebby dahil sa mahihinang pagyugyog ng kanyang anak na si Yani. Mami! Mami! Gising ka na po! Natimplahan ka na po ng kape ni Lola! Mami! Huh? Ay nako! Para ka pong si Choco kung matulog. Bakit anak? Bangon ka na po! Tinimplahan ka na po ni Lola ng kape! 5 minutes pa, please! Hinihintay ka na po ni Lola. Sabay daw po kayo magkape. Saka sama daw tayo sa bayan para bumili ng ulam. Opo, babangon na. Wait lang. Hintayin na po kita. Sabay na po tayo lumabas. Kahit inaantok pa ay bumangon na si Zebby. Sabay silang lumabas ng kanyang silid at nagtungo sa komedor. Nang makausap na ang anak ay dumiretso muna siya sa banyo upang maghilamos at mag-toothbrush. Ilang sandali lang, bumalik na rin siya sa komedor at sinaluhan ang maglola sa almusal. Apo, ano bang gusto mo mamayang tanghalian? Kahit ano po, basta luto mo po ay siguradong magugustuhan ko. Kaya kayo na po ang bahala. Lola! Sinigang na lechon po ang iluto nyo. Para matikman po ni Mami kung gaano kasarap ang sinigang na lechon na gawa ng super lola ko. Super Lola! Nako, pati pagiging bolero ng mami mo namana mo, no? Pero sige, sinigang na lechon ang tanghalian natin. Sakto at Huwebes ngayon, araw ng palengke. Sakto po pala. Bibilhan ko na rin ng collar ang mga alaga nyo. Saka may pagkain pa ba sila? Marami po. Basta po may luto si Lola. Marami silang pagkain. Favorite nga po ni Nachos ang sabaw ng sinigang na lechon eh. Akala ko cat food at dog food ang kinakain nila. Anak, ano bang gusto mong bilhin sa bayan mamaya? Bola po, para kay Nachos, spaghetti at choco. Sige. Bibili tayo ng laruan nila. Bibilhan ko na rin sila ng vitamins para hindi sila magkasakit. Gusto mo ba yon? Opo! Saka shampoo, sabon. Nagbabrush po ba sila ng teeth? Napatawa na lang sina Zebby at Lola Lynn sa tanong na yon ni Yani. Pero tumango pa rin siya para maipaalam sa anak na oo ang kanyang sagot. Pagkatapos nilang mag-almusal ay magkakasama silang nagtungo sa pupuntahan para mamili. Inabot din sila ng 2 oras sa bayan bago nakauwi. Pagdating sa bahay, napansin ni Zebby na hindi na nakaayos ang mga halaman ng kanyang lola. Kaya naman may naisip siya. Lola, pwede ko po bang pakialaman ang mga halaman mo? Parang sabog na sila oh. Oo naman. Ayusin mo na rin ang hardin-hardinan ko para hindi ka mainip dito. Ay, bet ko yan la. Magdadagdag na rin ako ng ibang halaman Okay lang po ba sa'yo ang cactus? Uso po ngayon yun Saka, succulents. Naku, bahala ka. Basta wag mong itapat sa pinto ang cactus at malas yon. Ha? Saang libro mo naman po nabasa yan? Basta. Walang masamang maniwala. Kaya sundin mo na lang ang sinabi ko. Sabi ko nga po. Ay!
Bukas na lang po pala ako mag-gardening. O order muna ako ng mga halaman at mga pataba. Papalitan ko na rin ng ibang paso. Ano pa ba? Magpapabili lang ako kila Tito Tony ng bikal. Lumipas pa ang mga araw at ganun lang ang buhay nilang maglolola. Naiayos na rin ni Zebby ang buong bakuran ng bahay ni Lola Lynn. Naging pansinin na rin ito dahil sa mga kakaibang halaman na idinagdag niya. Yun naman ang nagtulak sa kanya para maisip ang pagninegosyo habang naroon siya sa probinsya. Pero bago simulan yon ay kinausap na muna niya ang kanyang lola. Naisip ko lang. Tutal naman at pandemic pa. Bakit kaya hindi ako magbenta ng mga halaman? Paniguradong papatok to. Lalo na at nabuburyang ng mga tao sa loob ng bahay. Maganda yung naisip mo. Papatayuan kita kay Tito Tony mo ng pagpupwestuhan mo dyan sa harap. Pumayag po kayo kaagad? Seryoso? Hindi niyo lang po ba ako tatanungin kung sure na ako? Hindi po ba kayo Hindi na ituloy ni Zebby ang kanyang sasabihin nang umubo ng malala si Lola Lynn. Kaagad na nagpunta siya sa kusina para kumuha ng tubig. Pagbalik ay alalay siya sa pagpapainom ng tubig sa kanyang Lola Lynn. Dahil doon ay nagpasya si Zebby na kausapin ang kanyang ina at mga tito tungkol sa pagpapagamot sa matanda ng gabing yon. Tinawagan niya ang mga ito sa messenger sa group nila. Ma, makinig kayo sa akin. Lumalala ng ubo ni Lola. Ano po bang plano nyo? Wala po ba kayong balak na ipagamot siya? Alam mo namang napakarami ng gastos ngayon. Isisingit mo pa yan? Hindi ba importanteng kalusugan ni Lola? Sakayan pa po talagang iniisip nyo kaysa lagay niya? Ganun po ba yun? Huwag po kayo mag-alala. Dahil magbibigay ako ng share para mapagamot siya. Bahala po kayo kung anong mapag-usapan ninyo. Gusto ko lang ipaalam na lumalala ang lagay ni Lola Lynn. Sobrang payat na rin niya at napapansin kong pangangalumata niya ha. Sige na, at ibababa ko ng tawag. Kayo na lang na magkakapatid na mag-usap-usap. Kung tutulong kayo, salamat. Kung hindi naman, okay lang. Kakayanin ko naman siguro. Kaya mo naman pala eh. Bakit kailangan mo pang sabihin sa amin? Magaling ka, di ba? Kuya Tony, ano ba? Dapat nga ay magpasalamat tayo. At tutulong siya para kay inay. Hindi naman niya obligasyon yun. Tayo ang mga anak niya pero ipapasa natin kay Zeb ang responsibilidad natin. Ganyan ka na lang lagi. Nagmamalaki naman siya eh. Bakit hindi niyo pagbigyan? Nakita mo naman Ate Seni kung gaano katalas ang dila ng anak mo. Kaya huwag ka na magtaka kung bakit lagi kami nagkakasagutan. At lagi kong sinasabihan yan noon. Ate Sen, huwag mong sabihin pati ikaw ganyan ang tingin mo sa sarili mong anak. Ganyan ba talaga kayo? Ni hindi niyo mo lang inisip kung gaano kalaki ang sinakripisyo ng batang yan para sa atin. Ikaw, Addison, saan ka nakakita na wala kang narinig na kahit ano sa anak mo matapos mong hindi pagtapusin ang pag-aaral? Pero nakapagpatapos ka ng mga pamangkin. At ikaw naman, Kuya Tony, hindi ba sapat ang lahat ng mga cut mo sa allowance niya? Para maibigay mo lang ang luho ng anak mo? Na hanggang ngayon, tambay pa rin sa bahay niyo? Oo na, tama ka na. Ikaw na ang matalino. Pero baka nakakalimutan mo din na isa ka sa dahilan kung bakit nalugi ang regalo ni Ate Zen kay Zebby na piggery. Di ba nung nalulung ka sa sugal, ibinenta mo ang mga baboy nang hindi alam ng pamangkin mo? At pinalabas mong namatay sa sakit lahat ng baboy? Malungkot na napabuga na lang ng hangin si Zebby sa naririnig na usapan ng magkakapatid. Pero tumulo ang kanyang luha nang sabihin ng sarili niyang ina na tama lang yon dahil tamad siya at walang silbi. Napakagatlabi pa siya para mapigilan ang sarili na magbitaw ng masakit na salita. Kaya naman ibinaba na lang niya ang tawag at hinayaang mag-usap ang tatlo. Hindi niya namalayang nakatayo pala sa kanyang likuran ang kanyang Lola Lynn na narinig ang lahat ng sinabi ng mga anak. La! Kanina ka pa po dyan? Hayaan mo na sila, Apo.
Ayos lang naman si Lola eh. Saka hindi pa naman ako mamamatay dahil hindi ko pa kayo pwedeng iwan ni Yani. Ay, la naman. Ang gusto ko lang naman po, maipagamot kayo. Sige, papayag akong magpatingin. Pero si Tony ang dapat na sumama sa akin. Siya ang anak ko. Hindi dapat ikaw ang nag-aasikaso sa akin. Malalakas pa ang mga anak ko. Sila dapat ang gumagawa nun. Kung yan po ang gusto ninyo, kakausapin ko si Tito Tony. Hihiramin ko na lang po yung kotse ni Annie para hindi tricycle ang gamitin ninyo. Ano ka ba, Apo? Kahit hindi na. Nakakahiya naman sa kaibigan mo. La, wala naman yun kay Annie eh. Mas love ka pa nga nun kesa sa akin. Hay siya, sige. Ikaw ang bahala. Samahan mo ako magkape. Sabay na nagtungo sa kusina ang maglola para gumawa ng kanilang kape. Buong gabi sila nagkwentuhan ng mga nakakatawang nangyayari kapag may reunion ng pamilya. Nang makaramdam na ng antok si Zebby ay nagpaalam na rin siyang mauuna ng matulog. O sige, mauna ka ng matulog. Titingnan ko pa mga bintana kung may nakabukas pa. Good night, La. Matulog ka na rin po pagkatapos, ha? Oo na, sige at matulog ka na. Nang maiwan si Lola Lynn sa kusina ay napaisip ito dahil sa mga narinig na sagutan ng kanyang mga anak. Hindi na ipinaalam ng matanda sa kanyang apo na sobra talaga siyang nasaktan sa mga sinabi nila. Lalo na nang magsalita ang panganay niyang anak ng hindi katanggap-tanggap na salita para sa kanyang anak na apo ni Lola Lynn. Nagkamali ba ako ng pagpapalaki sa mga anak ko? Mabuti na lang at iba sa kanila si Zebby. Maldita at prangka ang apo kong ito. Pero masasabi kong siya ang pinakamabait sa kanila. Mabait din naman ang asawa ni Tony at Seni. Pero si Zebby lang ang matapang sa kanila na kayang tumayo sa mga sinasabi niya. Kakaibang bata talaga. Mabuti na lang at may Zebby at Yani ako na talaga namang nagpapasaya sa akin. Kahit pa nga dating sakit sa ulo at pasaway talaga ang batang si Zebby. Matingnan ko na nga ang mga bintana para makatulog na. Kinabukasan ay pinasamahan nga ni Zebby ang kanyang lola sa kanyang tito at sa asawa nito. Habang sila namang naiwan sa bahay ay sinimula na ang pag-aayos ng negosyong plano niya. Nagpatulong na lang siya sa mga pinsan ng kanyang kaibigang si Annie na maitayo ang pagpupwestohan ng mga paninda niya. Habang si Yani naman ay nanonood ng TV kasama ang pinsan ng ina na si Tom. Nang sumapit na ang tanghalian ay bumili na lang ng lechong manok sa bayan si Zebby na kanilang pagsasaluhan kasama ang mga tumulong sa kanya. Habang kumakain ay biglang nagsalita si Yani na ikinagulat ng lahat. Mami, bakit hindi niyo po binibigyan ng food yung bata? Ha? Bata? Anong bata? Ikaw lang naman ang bata dito. Huh? Hala si Mami, hindi niyo po ba nakikita yung bata sa may harap ng gate? Ayun o, kumakaway pa nga sa akin eh. Anak, walang batang nakatayo dyan. Baka naman gutom na gutom ka lang kaya kung ano-ano nakikita mo. Ay naku Mami, mukhang kailangan mo na rin magsuot ng salamin katulad ni Lola. Labis ang pagtataka ni Zebby sa sinabi ng anak. Sasabihan pa sana niya ito na hindi yun totoo nang bigla siyang sikuhin ng katabi niyang si Annie. Sinabi sa kanya nito na baka parehas daw silang mag-ina na nakakakita ng mga kaluluwa. Nais man niyang matawa sa sinabi ng kaibigan ay napaisip din siya. Matagal-tagal na rin simula nang hindi na nakakakita ng mga kakaiba si Zebby. Huwag kang maingay, Bes. Saka mga bata pa tayo nun, no? Wala na akong nakikita ngayon. Nagkibit balikat lang ang kanyang kaibigan.
Nagpatuloy na lang sila sa pagkain. Pagkatapos kumain ay si Annie na ang nagpresenta na maghugas ng kanilang pinagkainan. Si Tom naman ay naglatag na ng foam sa sala para doon sila matulog ni Yani ng tanghali. Habang si Zebby naman ay kasama ang mga pinsan ni Annie na naglalabas ng kanyang mga paninda. Nang sumapit na ang hapon ay doon lang dumating ang lola at tito ni Zebby. Tito Tony, ano po ang balita? Marami pa daw test na kailangan gawin kay inay. Ang ibang resulta naman, babalikan ko na lang paglipas ng 3 araw. Sabi nga pala ng doktor, parang may tubig sa baga si inay. Nasabihan ko na ang mama mo at si Mario. Planong mag-home base muna ni Mario. Pauwi ng mama mo si Zanya. Tubig sa baga? Paano naman po nagkaganon si Lola Lynn? May mga ipinagbawal po ba sa kanya? Dahil wala pang resulta ang mga test na ginawa sa kanya, iilan lang ang pinaiiwas mo ng kainin niya. Bawal na siyang magkape. Bawal na din siya ng mga kilawin. Bawal na ding mapagod si inay. Kaya naisip ko na dito muna si Tom para may makakasama kayo. Pagbantayin mo na lang muna ng anak mo. Kung may iuutos ka, utusan mo lang. At kung may ipabibili ka naman sa bayan, tawagan mo na lang ako. Tutal, araw-araw naman ako nagpupunta dito. Sige po, maraming salamat, Tito Tony. Nag-usap na din kami ng mama mo. Nabibigyan na lang niya kayo ng allowance nila inay. Basta huwag ka na munang umalis hanggang hindi pa siya gumagaling. Wala din naman po akong planong iwan ng ganun-ganun lang si Lola eh. Hindi din po ako makakapagtrabaho ng maayos dahil paniguradong hindi ako makakapag-focus sa sobrang pag-iisip sa lagay niya. Sige. Kakausapin ko lang si Tom at uuwi na ako. Kailangan din kasi ako ng asawa ko. Alam mo naman ang lagay ng nanay niya. Naiintindihan ko po. Ako na po ang bahala kay Lola. Hindi ko po siya pababayaan. Pagpasok sa loob ni Tony ay doon lang nagsimulang magligpit si Zebby ng kanyang mga paninda. Nang matapos niyang magligpit ay pumasok na siya sa loob. Inabutan niyang nagtitimpla ng kape ang kanyang tito. Kaya naman inalok niya ito ng tinapay. Habang sina Tom at Yani ay nagliligpit sa sala. Nang bigla na lang nilang narinig na sumigaw ng malakas si Lola Lynn. Taranta silang nagtungo sa silid nito kung saan siya nagpapahinga. Pagpasok nila sa kwarto ay nakagit-git ito sa isang sulok. Naunang nakalapit si Zebby. Niyakap niya ang lola niya na bigla na lang nagwala sa pagkakayakap niya. La! Ako to! Si Zebby! Ano po ba nangyayari sa inyo? La! Layuan niyo ako! Layuan niyo ako! Ayoko na! Ayoko! Nay, tama na po. Nay, nasasaktan niyo na po si Zebby. Lumayo kayo! Lumayo kayo! Lola, tama na po! Tama na! Habang nagkakagulo ay umiiyak na rin sa isang gilid si Yani habang nakaturo sa isang parte ng silid ni Lola Lynn. Tiningnan yon ni Tony, pero wala namang nakita doon ang binata. Napapakamot pa ng ulo si Tom at kinarga si Yani. Ngunit kahit pa nga buhat na ito ng kanyang tito Tom ay patuloy pa rin ito sa pag-iyak at pagturo sa madilim na bahagi ng silid. Habang si Lola Lynn naman ay bigla na lang nawalan ng malay. Mabilis naman ang naging kilos ni Tony at binuhat ang ina at inilapag sa kama nito. Lalabas na sana si Zebby para kumuha ng tubig at bimpo nang sumigaw ang kanyang anak na nagpupumigla sa pagkakakarga ni Tom. Layuan niyo, Lola Lynn ko! Bad kayo! Bad kayo! Huwag kayong lalapit kay Lola ko! Anak? Akin na siya, Tom. Kumuha ka na lang ng plangganita at bimpo para mapunasan si Lola Lynn. Mami!
Paalisin mo po yung 2 babae, 3 lalaki sa tabi ni Lola. Bad sila eh. Takot nila Lola Linggo. Ha? Anong 2 babae at 3 lalaki? Di ba tayo yun nila Lola Lin mo? Hindi po. Iba po. Maliit 2 babae at iksi ang mga buhok. Tapos 3 pong lalaki, mataas. Magtanda po yung isa eh. Magkamukha po 2. Hindi ko po sila kilala. Sige na po, Mami. Paalisin mo na po sila at baka saktan nila ang Lola Lin ko. Naguguluhang inilabas na lang ni Zebby ang kanyang anak sa silid ni Lola Lin. Pilit na pinapatahan ng anak na wala pa ring hinto sa pag-iyak. Lumipas pa ang mga oras at nakatulugan na ni Yani ang pag-iyak. Nang maibaba ito ni Zebby ay kaagad na sinilip niya ang kanyang lola na wala pa ring malay. Doon na pumasok sa isip niya na magpatawag ng albularyo. Tito Tony, may kilala po ba kayong albularyo? Mayroon. Bakit mo natanong? May nakita daw si Yani na ibang tao. Pakiramdam ko po, katulad ng nangyari sa akin noon. Nakakakita din si Yani. Sa lahat ng mamamana sa inyo ng mama mo, yan pa talaga. Ay, sandali. At pupuntahan ko ang kakilala kong magaling na manggagamot. Tawagan mo na din sila ate at sabihin mo ang nangyari. Mukhang kailangan ng bilisan nila Mario ang pag-uwi dito. Sige po, Tito Tony, salamat po. Tom, bantayan mo muna ang lola mo. Babalik din ako agad. Matapos ang kanilang pag-uusap ay lumakad na nga si Tony para puntahan ang manggagamot sa lugar nila. Si Zebby naman ay kaagad na nagpadala ng mensahe sa group chat. Kaagad nakita yon ng kanyang pamilya. Ilang minuto lang ay tumunog ang kanyang cellphone. Nang tingnan niya yon ay nagvi-video call ang isa sa kanyang tito. Sinagot naman yon ni Zebby. Tito Mario, mabuti po at hindi kayo busy. Mukhang kailangan nyo na pong madaliin ang pagpunta dito. Hindi ko po alam kung anong nakita ni Yani pero sinasabi niyang may nakita siyang 5 tao, 2 babae at 3 lalaki. Hindi ko po alam kung yun ang dahilan ng pagwawala kanina ni Lola Lin pero malakas po ang kutob ko na may kinalaman sila. Hindi kaya sila itay ang nakita ni Yani? Kakausapin ko ang mama mo. Magpa-file din ako ng request na mag-home base na muna ako. Kahit ilang linggo lang. Ako na din ang bahalang kumausap sa kapatid mo. Pakibantayan na muna si inay. Nagpatawag po ako ng manggagamot kay Tito Tony. Albularyo po ang sinabi ko pero may kilala raw po siya na magaling. Oo. Nung nausog kasi ako, nagpahanap din ako sa kanya. Sige na. Tatawagan ko na ang mama mo. Nang maibaba ang tawag ay mabilis na nagtungo si Zebby sa kwarto ng lola. Inabutan niya itong umiiyak. Kaya naman nang malapitan niya ang matanda ay kaagad niya tong niyakap. Sa pahikbi-hikbi ay ikinuwento nito ang nakita. Nakita ko ang asawa ko kasama nila ate at ng 2 pamangkin ko. Para nila akong tinatawag. Apo, mamamatay na ba ako? Dalhin niyo na lang kaya ako sa nursing home para hindi na kayo mahirapan at mapagod pa. La naman! Ano po bang sinasabi ninyo? Nandito naman ako aalagaan kita. Hindi ako papayag na ilaga ka sa ganung lugar. Ang dami namin pwede mag-alaga sa'yo. Please naman po. Huwag niyo naman pong isipin na pababayaan namin kayo. Ayokong maging pabigat, Apo. Alam kong hindi ako aalagaan ng mga anak ko. At isa pa, matanda naman na ako. May sakit pa. Mapapagod lang kayo sa akin. Hindi! Pasaway ako noon, La. Pero pangako ko sa'yo na aalagaan kita. Kahit ano pa mangyari. At kahit ipilit mo, hindi kita dadalhin sa nursing home. Hindi ko kaya. Masasaktan ako. Hahanapin ka ni Yani.
Malulungkot kaming lahat. Aalagaan mo ko kahit masungit ako, kahit na makulit na ako. Paano kapag naging makakalimutin na ako? Aalagaan at mamahalin kita, La. Katulad ng pag-aalaga at pagmamahal mo sa aming mag-ina. Alam mo namang, ako lang ang nakakatagal sa kasungitan mo. Kaya alam kong kaya ko. Salamat, Apo. Kahit hindi mo naman obligasyong alagaan ang matandang katulad ko, ay aalagaan mo pa rin ako. Huwag kang mag-alala. Magpapagaling ako kaagad para naman kami ni Yani ang ipasyal mo sa Maynila. Para madalaw ko rin ang kapatid kong bunso. Pwede naman yata tayong tumuloy kay Mario. Opo, La. Magpagaling ka kaagad kasi babalik pa tayo sa Okada. Tapos, mag-check-in tayo sa hotel nila. Mamamasyal din tayo sa Tagaytay para malamig. Saan mo pa po gustong pumunta? Kahit saan, basta kasama ko si Yani. Si Yani lang? Paano naman ako? Hindi mo ba ako gustong kasama? Sandali lang at pag-iisipan ko. Lola naman magtatampo na ako niyan. Mahinang tumawa si Lola Lynn at muling niyakap si Zebby. Halos 1 oras din bago nakabalik si Tony kasama ang kanyang asawa at ang manggagamot. Sakto namang tumawag ang boss niya kaya nagpaalam na muna siya na lalabas sandali. Sa kanyang paglabas ay mabilis na napa-sign of the cross ang manggagamot. Lumapit ito sa nakaupong si Lola Lynn at saka idiniin ang medalyon sa noo nito. Bigla na lang nagkikisay ang matanda. Inutusan naman ng manggagamot ang mag-ama na hawakan ang magkabilang kamay nito na kaagad nilang sinunod. Nang tumigil ang pagkikisay ng matanda ay bigla na lang itong yumuko at saka tumawa. Habang unti-unting umaangat ang katawan nito mula sa kama. Tinik talaga yang si Zeb. Siya dapat ang uunahin ko kaya lang ay mukhang may proteksyon ng bruha. Anong nangyayari? Sino ka? Bakit ko naman sasabihin sa'yo? Di nahanap niyo ako. Walang sali-salitang may dasal na inusal ang manggagamot at saka ipinadaan sa mga braso nito at tiyan ang isang sanga ng halaman. Nagsisigaw naman si Lola Lynn na parang nasasaktan. Itinapat ng manggagamot sa leeg nito ang hawak na sanga. Kinuha namang pagkakataon yon para matanong niya ito kung sino ito at kung bakit niya ito ginagawa. Magsasalita na ako. Huwag mo ako papatayin. Tagataas ako. Kilala ko ng pamilya niyo. Naiinggit ako sa kanya dahil gusto siya ng lahat ng tao. Mahal na mahal pa siya ng mga anak niya. Samantalang ako ay nagdurusa dahil sa mga anak ko at mga apo ko. Siya naman ay nagpapakasaya. Tapos, ang ganda-ganda pa ng buhay niya. Nag-aalaga lang ng apo. May pera na lagi pang may papackage galing abroad. Kakaunti lang naman kung magbigay sa iba. Hindi lang yon. Nang minsang umutang ako sa kanya para may pangsugal ako, ay hindi niya ako pinautang. Bigas ang ibinigay sa akin. May susugal ko ba yon? Tado ka. Ikaw siguro ang dahilan kung bakit hindi nawawala ang ubo ni inay. Sino ka ba? Hindi mo ako kilala, pero kilala ko ang pamilya niyo. Masyadong matulungin ang nanay mo pero hindi niya ako tinulungan. Sino ka ba talaga? Oo na, magpapakilala na ako. Ako si Marlene Albino. Lagi ako nagpupunta noon dito. Nang masabi nito ang kailangan niya ay nagbanta ang manggagamot na kapag hindi niya tinanggal ang inilagay niyang sakit kay Lola Lynn ay tutuluyan siya nito. Kaagad namang nagmakaawa ang salarin na nasa katawan ni Lola Lynn. Nangako itong tatanggalin na ang ibinigay.
Ilang sandali pa ay pinakawala ng albularyo ang matanda at doon ito nawala ng malay. Lumipas pa ang 3 araw ay naging maayos na ang lagay ni Lola Lynn. Akala nila ay ayos na ang lahat ng isang gabing bilogang buwan ay bigla na lang itong kumatok sa kwarto ni Zebby. Apo! Apo! Pwedeng dyan na muna matulog si Yani. May mga anino kasi ako nakikita sa labas ng bintana ko. Gigisingin ko lang si Tom para tignan. Ayoko namang maiwan mag-isa ang apo ko. Pumasok po kayo. Dito na lang po kayo ni Yani. Kami na lang ni Tom ang titingin. Tingnan mo na nga rin kung naila ko ba ang pinto sa likod. May mga yabag din kasi ako naririnig. Sige po, dito lang kayo ha. Lumabas ng silid si Zebby at kinatok ang kwartong ginagamit ni Tom. Hindi naman nagtagal ay lumabas ito at halatang hindi pa natutulog. Sinabihan niya lang ito na tingnan kung may nakapasok sa bakuran. Pinagdala niya rin ito ng pangproteksyon sa sarili. Siya naman ay nagtungo sa kusina at tiningnan ang pintuang walang doorknob. Nang makitang nakalagay naman ang double lock nun ay sumunod na siya kay Tom. Ngunit bago pa siya makalabas ng bahay ay nasa lubong na niya ang binatang pinsan. Sinabi nito na wala itong nakita, kaya naman bumalik na siya sa kwarto niya. Pagdating doon ay nakita niyang magkatabi ang kanyang anak at si Lola Lynn na hinahaplos-haplos pa ang buhok ng bata. Lola, dito ka na lang po matulog. Sige, may nakita ba kayong tao? Huwag mo na lang pong pansinin. Basta, dito ka na lang po matulog. Ako na po ang sa tabi ng bintana. Sige. Good night, Apo. Pasensya ka na kay Lola, ha? Ha? Ano po bang sinasabi ninyo? Huwag na po kayong masyadong mag-isip. Matulog na po kayo para may lakas kayo bukas. Alam mo, pakiramdam ko magkakaroon tayo ng mga bisita bukas. Kaya kailangan kong maglinis ng buong bahay. Matutulog na ako para makapagluto din ako ng masarap na ulam. La, bawal sa inyo magpagod. Kami na nito mang bahala bukas. Maglilinis kami at magluluto ako ng sarsyadong maya-maya. Gusto mo po ba yon? Ano naman ang gagawin ko kung kayo ang maglilinis at magluluto? Manood na lang po kayo ng TV ni Yani. Ay nako, mas magkakasakit ako pag wala akong ginagawa. Huwag nang matigas ang ulo, La. Ako na ang bahala sa lahat. Mana yata sa'yo to. Hindi rin. Maldita at pasaway ka Napakataray mo pa. Hala si Lola. Napakabait ko kaya. Sige na at matulog na tayo. Yun nga ang kanilang ginawa. Kaagad na nakatulog si Zebby. Kinabukasan ay hindi na niya nakita si Lola Lynn sa kama. Kaya naman maingat na lumabas siya ng silid at hinanap ito sa buong bahay. Dinatnan niya ito sa silid ng matanda. Nag-aayos ng mga damit. Nagtaka naman siya sapagkat batid niyang hindi makalat sa damitan ang lola at laging nakatupi at nakahangir ng maayos ang lahat ng damit nito. Ano yan, La? Maayos naman po ang damitan mo Hinahanap ko kasi yung pitch na Pilipiniana ko. Regalo mo yun sa akin nung nakaraang birthday ko Ang alam ko inihanger ko yon. Bakit mo naman hinahanap ang regalo ko na yon? Pakiramdam ko kasi magagamit ko na ang damit. Makikiparty ka? Saan naman? Hayaan mo na nga. Magkape na lang tayo. Gatas lang sa'yo. Bawal ang kape, remember? Natatawang sumang-ayon na lang ang matanda sa apo. Naging maayos naman at tahimik ang buong araw nila. Pero pagsapit ng 7:00 ng gabi ay may dumating na bisita ang mga ito na labis na ikinagulat ni Lola Lynn. Mario! Anak! Kumusta ka na? Mabuti naman at napadalaw ka. Ayos na ayos lang po ako, Nay. Kayo po, kumusta na? Ay, may sorpresa po ako para sa inyo.
Doon naman biglang pumasok ang kapatid ni Zebby na si Zanya na isang call center agent sa Taguig na may dalang may kalakihang Bluetooth speaker. Kaagad na sinalubong ito ng matanda at niyakap ng napakahigpit. Kung masaya si Zebby, ay triple nun ang saya ng kanyang lola. Naku, paniguradong gutom na kayo. Tamang-tama, sabay-sabay na tayong maghapunan. Narinig niyo po yata na yung tiyan ko eh. Naghahagik-hika naman silang lahat na nagtungo sa komedor at masayang pinagsaluhan ang pritong isda at ginisang gulay. Nasa kalagitnaan na sila ng pagkain nang bigla na lang mabitawan ni Lola Lynn ang kanyang kutsara at tinidor. Kasunod nun ay nagkikisay na naman ito. Palapit pa lang sana sila rito nang bigla na lang hinampas ni Lola Lynn ang lamesa at saka galit na nagsisigaw. Pero hindi nila maintindihan ang mga sinasabi nito. Isa-isa pa sila nitong tiningnan ng masama. Ilang sandaling natahimik silang lahat. Nakahuma lang sila nang bigla na lang umupo ang matanda at saka ito biglang nagsuka. Doon na nataranta sina Zebby. Nag-uunahang nilapitan si Lola Lynn nang mawala nito ng malay. Tom, tawagin mo si Tito Tony o ang mama mo dahil... Dali! Pasunurin mo sila sa ospital. Zanya, ikaw na muna ang bahala kay Yani, ha? Dalhin na po natin sa ospital si Lola. Tumangulang si Zanya at niyakap si Yani na nagulat sa nasaksihan. Habang si Tom ay tinawagan kaagad ang ama at ina. Binuhat ni Mario ang kanyang ina at nagmamadaling isinakay ito sa kotse na dala nila. Kasama si Zebby ay mabilis na nagmaneho ang bunsong anak ng matanda. Ilang minuto rin ang lumipas bago nila narating ang ospital. Pagdating doon ay inasikaso sila kaagad ng isang nurse. Habang tinitignan ng doktor si Lola Lynn ay panay ang pagdadasal nila na maging maayos ang lagay ng matanda. Panginoon ko, tulungan niyo po si Lola Lynn. Gabayan mo po siya at ang aming buong pamilya. Bigyan mo po kami ng lakas na malagpasan ang pinagdadaanan namin at sa mga darating pang mga problema. Zeb, salamat sa pag-aalaga mo kay Inay ha. Mabuti na lang at nandito ka. Bago nagkaganyan si Inay. Paano na lang pala kung wala tayo? Bata pa si Yani. At hindi pa niya alam ang gagawin kung nagkataon. Kaya nga po Paano kung nahuli ako ng uwi? Hindi naman oras-oras kasama nila si Tito Tony. Alam kong natatakot ka sa nangyayari kay Inay. Huwag ka na masyado mag-isip. Kilala mo naman ang lola mo, di ba? Malakas at matapang siya. Kaya alam kong malalagpasan niya ang sakit na mayroon siya. Ilang minuto lang ay natapos ang mga doktor sa pagtingin dito. Nagtanong lang ito ng mga ilang bagay, katulad ng kung may sakit ba ito at kung ano ang nangyari sa matanda. Magalang naman silang sumagot. Sinabihan din sila na kailangan nilang dumaan sa swab test. Pumayag naman sila. Ilang oras lang ay may resulta naman na, kaya nalaman nilang negative sila sa COVID virus. Ganon din si Lola Lynn, pero sinabi ng doktor na maaaring tanggalan ng tubig sa baga ang matanda, pero hindi ito pwedeng samahan o dalawin man lang. Tanging mga nurse at doktor lang daw ang pwede nitong makasama bago at pagkatapos ng operasyon. Sinabihan din sila na tutubuhan ito para maisagawa yun. Ano? Bakit hindi kami pwedeng magbantay? Paano kung may kailangan si Inay? Sa dami ng pasyente niyo, panigurado mapapabayaan yung nanay ko dito. Pwede po bang pag-usapan na muna namin? Gusto din po namin makausap si Lola bago kami magdesisyon. Tumango naman ang doktor at itinuro sa kanila ang kinalalagyan ni Lola Lynn. Pilit na pinatatatag ni Zebby ang kanyang sarili bago lumakad, papalapit sa ward na pinaglalagyan kay Lola Lynn. Ilang sandali pa ay nasa harapan na sila ng matanda. Hindi pa man sila nakakalapit ng husto ay nagsalita na ito. Umuwi na tayo! Ayoko rito!
Hindi na nila ako papauwiin ng buo. Sigurado kung pag nagtagal pa ako rito ay abo na ako pag uwi sa bahay. Pero kailangan mo din magpagamot, La. Sa bahay na lang ako magpapagaling. Ayoko rito. Baka dito pa ako makakuha ng sakit. Pakiusap. Iuwi nyo na lang ako. Ayokong mamatay rito. Mas mapapadali ang buhay ko rito. Sige po, Inay. Aayusin ko na po ang paglabas nyo. Ikaw na muna ang bahala sa kanya, ha? Tumangulang si Zebby bilang sagot. Nang maiwan na sila ni Lola Lynn ay hinawakan siya sa kamay nito. Pilit na napangiti siya sa kanyang lola. Hindi naman nagtagal ay bumalik na si Mario kasama ang isang nurse at doktor. Sandaling kinausap ng mga ito ang matanda bago sila pinayagang iuwi ang lola. Habang nasa daan pa uwi ay naisipan nilang bumili ng pagkain ni Lola Lynn. Nag-drive-thru na lang sila sa Jollibee na paborito nito. Nang makabili na ng pagkain ay ipinagpatuloy ni Mario na magmaneho pa uwi. Halos 1 oras na ang lumipas nang marating nila ang bahay. Dinatnan nila doon si Tony at ang asawa nito na nagtatalo. Ano bang pakialam mo? Bakit ba singit ka ng singit sa usapan namin ng ate ko? Ano ba ang alam mo sa mga lupain ng nanay namin? Gusto mo bang masaktan, ha? Kuya Tony, ano ba yan? May sakit na nga ang nanay, naggaganyan pa kayo. Buhay pa ako, pero naririnig ko na pinag-uusapan nyo na ang mga lupa ko. Zebby, pumasok na tayo sa loob. Ayokong marinig ang kahit ano pang sasabihin nila, apo. Natahimik naman ang lahat sa sinabi ni Lola Lynn. Habang si Zebby naman ay inalalayan na ang kanyang lola papasok sa loob ng bahay. Inihatid niya ito sa silid para makapagpahinga. Nakasunod lang sa kanila sina Zanya at Yani na mukhang galing sa pag-iyak. Nang maihiga na si Lola Lynn ay binili na muna niya ang nakababatang kapatid. Bantayan mo na muna si Lola at titingnan ko na muna si Tito. Mami, okay na po bang lola ko? Hindi pa masyado, anak. Kaya bantayan mo si Lola, ha? Habang wala si Mami. Okay ba yon? Opo. Bodyguard ako ni Lola doon sa mga bad guys. Ginulo lang ni Zebby ang buhok ng anak bago naglakad papalapit sa pinto palabas ng bahay. Hindi pa man siya lubusang nakakalabas ay narinig na niya ang pagtatalo ng kanyang mga tito. Hawak pa ni Tony ang cellphone at sa palagay niya ay tinawagan nito ang kanyang ina. Kaya naman naisipan niyang makinig na muna sa pagtatalo ng mga ito. Ikaw lang ang may ayaw na pag-usapan ng tungkol dyan. Kasi kami ni Ate Seni, inihahanda na namin ang mga sarili namin sa kung ano ang pwede mangyari kay inay. Napakakapal naman ng mga mukha nyo. Buhay pa ang inay at may sakit. Tapos ang gusto nyo pag-usapan ay tungkol sa mga lupaing maiiwan niya. Alam nyo, sana makarma kayo. Kung ako lang ang tatanungin, mas magandang sa mga apo na lang niya iwan ang lahat kaysa sa atin. Anak ka ng lintik? Hoy, sa ating 3, ako lang ang hirap sa buhay. Magaganda kasi ang buhay nyo kaya mo yan nasasabi, Mario. At saka isa pa, mapagpanggap ka. Alam naman natin parehas na maghahabol ka din sa huli. Tanggapin mo na lang kasi na mamamatay na si inay. Pinahihirapan lang din natin siya sa pilit natin paglaban. Doon na hindi nakatiis si Zebby. Lumapit siya sa 2 tito niya na nag-uusap. Parang bulkang sumabog si Zebby sa mga ito. Lalo na at ang pinag-uusapan ay tungkol kay Lola Lynn. Talaga ba? Alam niyo ba na pilit na lumalaban si Lola dahil gusto pa niyang mabuhay? Gusto pa niya tayong makasama. Pero anong ginagawa niyo? Buhay pa si Lola pero pinag-iintirasan niyo ng lupa na maiiwan niya. Alam niyo ba kung gaano kasakit yun? Parang pinapatay niyo na rin ang nanay ninyo. Ikaw, Tito Tony, akala ko ba nagbago ka na? Pero hanggang ngayon, pera pa rin ang pinaka-importante sa'yo. Ikaw naman, ha, Tito Mario?
Panay ka lang salita pero sunod-sunuran ka sa mama mo. At ikaw, Ma, napakabuti mong kapatid. Pero nakalimutan mong ina ka at anak ka rin. Buong buhay ko, lagi mo nilang inuuna mga kapatid mo. Pero nakalimutan mo kung paano ka napunta kung nasaan ka ngayon. Si Lola Lynn ang dahilan kung bakit nakamit mo ang mga pangarap mo. Tanggap ko na mahirap sa'yo maging ina dahil sa galit mo sa papa ko. Pero Ma, kaya mo namang maging anak kung gugustuhin mo. Dahil sa emosyong nararamdaman ay nag-walk out na lang si Zeby. Hindi na nito hinintay ang sasabihin ng magkakapatid. Dumiretso siya sa kusina para uminom ng tubig. Pagkatapos uminom ay hinugasan na niya yon at naghilamos. Yun naman ang dinatnan ni Lasagna, Lola Lynn at Yani. Mami! Bakit po kayo umiiyak? Ha? Hindi ako umiiyak. La! Bakit kayo bumangon? Narinig ko ang sigawan niyo. Apo, hayaan mo na lang sila. Ganon yata talaga. Narinig niyo po ang lahat ng sinabi ko? Oo, pati sinabi ng mga anak ko. Siguro nga panahon na para magpahinga na lang ako. La naman, huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ko pa po kaya nang wala kayo. Kayo po ang lakas ko. Halika nga rito. Yakapin mo ang lola. Simula ng araw na yon ay mas lalo pang nanghina si Lola Lynn hanggang sa hindi na nito kayang tumayo ng mag-isa. Mas lalo na ring hindi nakakatulog ang matanda kaya naman nagpapalitan lang ang magkapatid sa pagbabantay dito. Sa umaga ay si Zanya ang bantay ni Lola Lynn at sa gabi naman ay si Zeby. Pero ng araw na yon ay hindi makatulog at hindi mapakali si Zeby. Kaya naman pinili na lang niyang magluto ng sinigang na paborito ni Lola Lynn. Habang nagluluto ay nakarinig siya ng malakas na sigaw ni Zanya na tinatawag siya. Basta na lang niyang binitawan ng sandok na hawak bago nagtatakbo papunta sa silid ng lola. Anong nangyari? Yakap, apo. Lapit, yakap. Po? Nagtatakang lumapit si Zeby sa kanyang lola. Nang makalapit ay umupo siya sa gilid ng kama nito at hinaplos-haplos ang ulo ng matanda. Hahalikan niya sana sa noo ang kanyang Lola Lynn nang hilahin na lang siya nito para yakapin. Sa pagyakap ni Lola Lynn ay biglang may nakita si Zeby sa kabilang panig ng kama ng matanda. Mga figura yon ng tao pero hindi niya nakikita ang mga mukha ng mga ito dahil sa sobrang liwanag. Naintindihan niya naman ang ibig nung sabihin. Hindi! Hindi pa pwede! Hindi pa ako nakakabawi kay Lola Lynn. Pakiusap, wag muna. Mahal na mahal kita, apo ko. Pagkatapos sabihin yon, ay dahan-dahang dumausdos ang kamay ni Lola Lynn pabagsak sa gilid nito. Isang malakas na sigaw ang kumawala sa lalamunan ni Zeby. Sigaw na puno ng sakit at pagsusumamo. Dahil doon ay nag-uunahang pumasok ang magkapatid na Mario at Tony. Inabutan nilang yakap nang umiiyak na si Zeby ang nakapikit at wala ng buhay na katawan ni Lola Lynn. Bumaha ng luha sa loob ng silid ng araw na yon. Panay ang pagsisisi nila Mario at Tony sa kanilang mga pagkukulang sa ina. Niyakap ni Mario ang kuyang si Tony nang muntik na itong mabuwal. Nay, patawarin mo ako. Hindi man lang kita naalagaan. Ang totoo niyan, hindi kita kayang harapin.
at makita ka nangihina. Ang tagatanga ko. Nay, gumising ka dyan. Gumising ka. Hindi ko kaya. Hindi ko pala kaya nang wala ka, Nay. Nay. Tama na, Kuya. Masakit dahil malaki ang pagkukulang natin kay Inay. Pero hindi na siya mahihirapan ngayon. Wala na siyang sakit na mararamdaman. Habang nag-iiyakan sila, ay parang wala sa sarili si Zeby na tumayo at nagtungo sa kanyang kwarto. Doon ay ibinuhos niya ang lahat ng emosyong nararamdaman. Lumipas pa ang mga oras at inasikaso na ng magkapatid na Mario at Tony ang labi ng kanilang ina. Habang si Zanya ay itunuloy na lang ang iniluluto ng nakatatandang kapatid. Kasama nito si Yani sa kusina ng mga sandaling yon nang bigla na lang magsuka ng kulay itim ang bata. Natatarantang kinatok niya ang silid ni Zeby. Pero hindi pa man nakakapagbukas ng pinto ang ate nang bigla na lang magsuka din ito ng itim na likido. Yun naman ang nabungaran ni Zeby. Zanya? Anong nangyayari? Si Yani! Pero hindi ito sumagot at patuloy lang na nagsuka. Tinuro pa nito ang gawin ng kusina kaya naman natatarantang tinungo niya yon. Doon ay nadatnan niya ang anak na nagsusuka rin. Tinawag niya sina Tom, Tony at Mario pero wala siyang nakuhang tugon. Buhat ang anak ay palabas na sana siya ng bahay nang masalubong niya si Tom na parang hinang-hina. May itim pa sa gilid ng labi nito. Hindi naman kalayuan sa kanilang kinatatayuan ay nakita naman niya ang kanyang mga tito na parehas na walang malay sa hardin. Mukhang uubusin talaga tayo ng hayop na yun eh. Akin ang susi ng tricycle ng papa mo. Tingnan mo muna si Yani at may pupuntahan ako. Muli ay pumasok si Zeby sa loob ng bahay at inilapag ang anak na wala ng malay sa sofa. Tumangu-tangu lang si Tom na nanghihina na rin. Pagkaabot nito ng susi sa kanya ay nagmamadaling pinaandar niya yon at nagtungo sa sinabi ni Annie na bahay ng kabatch nito. Pagdating doon ay walang takot na sinipa niya ang gate nito na gawa lang sa kawayan. Dire-diretso siyang pumasok hanggang sa loob ng bahay kubong nakabukas ang pinto. Doon ay may isang may edad na babae siyang inabutan na nakadapa na animo ay dinadasala ng mga manikang gawa sa tela. Dala ng galit ay hinila niya patayo ang may edad na babae at hinarap ito. Hindi ka pa nakontento na kinuha mong buhay ng lola ko. Uubusin mo talaga kami. Papatayin kita kapag hindi mo tinanggal ang inilagay mo sa buong pamilya ko. Tila gulat na gulat ito nang makitang malakas at maayos ang lagay ni Zeby. Nagmamadaling lumuhod ito at humingi ng tawad sa kanya. Hindi pala nito alam na ikinamatay ni Lola Lynn ang kanyang ginawa. Ang nais lang di umano nito ay mahirapan ang matanda pero hindi ang mamatay ito. Panay ito hingi ng tawad at nangakong tatanggalin ang ibinigay na sumpa sa kanilang pamilya. Sinabi rin ito na dala lang ng inggit kaya niya nagawa ang bagay na yon. Hindi lang inggit kay Lola Lynn, kundi sa akala nitong masayang pamilya nila. Ayon pa sa babae, pakiramdam niya ay sobrang sagana ng kanilang pamumuhay at walang problemang iniinda. Nag-iiyak pa ito habang sinasabi yon sa dalaga. Siguraduhin mo! Dahil sa oras na umuwi ako at hindi pa maayos ang pamilya ko, babalik ako dito kasamang lahat ng mga tao para patayin at sunugin ka! Naiintindihan mo ba? Tumangu ito at ipinakita ang pagtatanggal ng bisa ng sumpa. Ilang minuto pa ang lumipas nang sabihin ito kay Zeby na natanggal na niya at maaari na siyang umuwi. May hiniling lang ito sa kanya na wag na sanang ikalat pa ang kanyang totoong katauhan dahil kahit ang mga anak nito ay walang ideya. Nagkasundo naman sila.
Sa pag-uwi ni Zebby sa bahay nila ay nakita niyang magkakasama na sa sala ang buo niyang pamilya at nag-iiyakan. Kausap ng mga ito ang iba pa nilang kamag-anak na nasa malayo. Ang buhay ng tao ay maiksi lang, kaya hanggat may pagkakataon ka pa na ipakita sa iyong mga mahal sa buhay ang pagmamahal mo, ay gawin mo na habang may oras pa. Ipagpasalamat natin sa Diyos na kasama pa natin sila at bigyan ng halaga ang bawat sandali na naririto pa sila. Nalaman natin na kahit na gaano pa kabait ang isang tao, ay meron at merong mga taong maiinggit at maiisipan silang gawa ng masama. Bukod doon, ang inggit ay walang pinipili, ang mga nais lang nilang makita.